Breaking news mga kabayan, Amerika at United Kingdom umatake sa Al-Hudaida province sa Western Yemen. Bakit kaya? Pangalawang breaking news, American Air Force nag-deploy na ng Warthog sa Pilipinas. Pangatlong breaking news, Amerika nag-deliver na ng mga Abram tanks sa Taiwan. Naghahanda na ba ang Amerika at Taiwan laban sa China? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nag-deploy ang United States sa Pilipinas ng A-10 Thunderbolt II aircraft na kilala din bilang Warthogs. Ito umano ay para sa joint training exercises kasama ang Philippine Air Force. Ang deployment ay nagsiserve upang mas palakasin ang long-standing defense partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga A-10 ay nakatalaga sa 25th Fighter Squadron na nakabase sa South Korea. Dumating ang eroplano sa Clark Air Base noong December 6 at nanatili ito sa Pilipinas hanggang December 15. Ang training mission ay bahagi ng US Air Force's Dynamic Force Employment Strategy na nagbibigay diin sa strategic predictability at operational unpredictability sa mga contested regions. Ang A-10 na in service na sa US Air Force mula pa noong 1976 ay idinisenyo para sa close air support at armado ng 30mm cannon. Maaari nitong itarget ang parehong land-based at maritime threats. Ipinakita nito ang versatility nito sa mga nakaraang operasyon, kabilang ang maritime combat patrols sa Gulf of Oman noong 2023. Ang training mission ay kasunod ng mga ulat ng halos 100 Chinese vessels malapit sa Philippine-held na Tito Island noong mga huling bahagi ng Nobyembre. Ang mga alitan sa teritoryo sa South China Sea ay nagsasangkot ng magkakapatong na claims ng China, Pilipinas at iba pang mga bansa. Iginigiit ng China ang soberanya sa halos buong South China Sea habang ipinapahayag nito ang mga historical rights. Ang US-Philippines Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong 1951 ay nag-oobliga sa dalawang bansa na tumugon sa mga pag-atake sa mga public vessels, aircraft at armed forces sa Pacific, kabilang na ang South China Sea. Ang US Air Force ay nagpahayag na ang mga exercise ay naglalayong mapabuti ang interoperability at pahusayin ang shared capabilities sa Philippine Air Force. Ang misyon na ito ay nagmarka sa second recent joint training operation sa pagitan ng dalawang bansa, kasunod ng mga fighter jet training exercise sa Philippine Sea noong Nobyembre. Tinukoy ng Pentagon ang Indo-Pacific bilang isang priority theater na nag-cite sa growing regional Chinese activity. Ang regular joint training at mga deployments tulad ng pagdating ng mga A-10 ay bahagi ng pagsisikap ng US na mapanatili ang isang free at open Indo-Pacific. Sa iba pang mga balita, ang grupo ng gobyerno ng Yemeni Sanaa ay nagulat ng mga bagong airstrike ng US-British noong linggo na nakatarget sa lalawigan ng Al-Hudaida sa kanlurang Yemen. Sa isang maikling pahayag, sinabi ng Yemeni Al Masirah TV na ang mga pag-atake ay nakatarget sa At-Tuhaita District ng probinsya. Gayunpaman, hindi nagbigay ng mga detalye tungkol sa mga casualties o material damage mula sa mga pag-atake. Ayon sa Anadolu Agency, wala namang immediate comment mula sa US o UK. Ang Al-Hudaida ay ang most targeted province sa Yemen. Dito inilulunsad ang mga airstrike ng US at British. Ang lalawigan ay naglalaman ng isang international airport at 3 mga vital ports. Dagdag pa ay mayroon din ito ng mahabang coastal strip. Ang mga fresh strikes ay sumunod sa isang pagtigil sa mga airstrikes ng US at UK sa Yemen mula noong November 28. Mula nang magsimula ang 2024, ang isang koalisyon na pinamumunuan ng US ay nagsasagawa ng mga airstrikes at sinasabing pinupuntirya nito ang mga lokasyon ng Yemeni sa mga parts ng Yemen bilang tugon sa mga pag-atake ng mga Yemeni sa Red Sea na dumating naman bilang suporta nito sa mga Palestinian sa Gaza Strip.
Bilang pakikiisa sa Gaza na humaharap sa isang genocidal war laban sa Israel, tinarget ng mga Yemeni sa Red Sea ang mga cargo ships na nauugnay sa Israel gamit ang mga missiles at drone. Sinasabing ito ay pagpapakita ng determinasyon sa pagpapatuloy ng mga operation hanggang matapos ang onslaught sa enclave. Sa pamamagitan ng intervention ng Washington at London at ang pag-escalate ng tensyon, inihayag ng mga Yemeni na itinuturing na nila ngayon ang lahat ng mga barkong Amerikano at British bilang mga military targets. Sa iba pang mga balita, nag-anunsyo ang Taiwan Defense Ministry nitong December 16 na naka-received umano sila ng 38 mga advanced Abrams battle tanks mula sa US na nagbunsod naman ng pagkondena mula sa China. Ang Washington ang isa sa key ally ng Taipei at isa din sila sa largest arms supplier nito, isang stance na nagpagalit sa Beijing. Ayon sa Defense Ministry, ang unang batch ng mga M1A2 tanks na in-order noong 2019 at dumating sa Taiwan noong December 15 ay na-transfer sa isang army training base sa Hsinchu. Sinasabing ang M1A2 ay ang mga first new tanks na i-deliver sa Taiwan sa loob ng 30 mga taon. Ang kasalukuyang mga tank force na kinabibilangan ng 1,000 Taiwan-made CM-11 Brave Tiger at US-made M60A3 tanks na nag-i-increase sa pagiging obsolete. Ang Abrams tanks ay kabilang sa mga pinakamabibigat sa buong mundo at isang key component para sa US military. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Ang bagong submarine alliance sa pagitan ng United States, UK at Australia ay maaaring maging pinaka-agresibo at mapaminsalang hakbang na naisip laban sa China, habang sinusubukan ng kanluran na mapanatili ang dominasyon sa buong mundo. Ang tatlong bansang ito ay nagpasya na itaas pa ang antas. Sasabihin namin sa inyo kung bakit ang isang kaalyado at miyembro ng NATO ay tinraidor, paano inabuso ng United States ang isang loophole sa Nuclear Non-Proliferation Treaty, at kung ang bagong nuclear sub-agreement na ito ay maaaring magpasimula ng World War III. Noong March 13, 2023, si President Biden ng United States, Prime Minister Anthony Albanese ng Australia, at Prime Minister Rishi Sunak ng United Kingdom ay nagsalita sa Point Loma Naval Base sa San Diego. Dito naganap ang isa sa pinakamasamang bangungot ng China. Ang tatlong bansa ay naglatag ng mga plano upang magbigay ng nuclear-powered submarines sa Australia sa mga darating na taon. Siyempre, nag-aalala ang China dahil mababantaan ang posisyon nito sa Indo-Pacific region at magkakaroon ito ng malubhang epekto sa kanilang mga plano sa hinaharap. Gayunpaman, ang China ay hindi lamang ang tanging bansang hindi natutuwa sa kung ano ang kilala ngayon bilang AUKUS Alliance. Ang AUKUS ay nakuha ang pangalan mula sa mga abbreviations ng Australia, United Kingdom at United States. Nakapagtataka, isang miyembro ng NATO at kaalyado ng tatlong bansang ito ay nasaktan sa pagbuo ng kasunduang ito. Maaari bang wasakin ng AUKUS ang matagal ng samahan ng mga kapangyarihan ng kanluran at ilagay ang China sa isang natatanging posisyon upang palawakin ang impluwensya nito? Yan ang aalamin natin. Noong March 2021, si Australian Navy Chief Vice Admiral Michael Noonan ay nagkita sa London kasama si Admiral Tony Radakin ng Britain. Ang meeting na ito ay ginanap ng tahimik dahil humihiling si Noonan sa militar ng Britain ng isang makapangyarihan at kontrobersyal na sasakyang pandagat. Dito nagsimula ang mga pag-uusap tungkol sa pag-armas sa Australian Navy ng mga nuclear-powered submarines. Mahalagang tandaan na ang Australia ay hindi naghahanap ng submarines na may nuclear weapons, kundi ng submarines na pinapagana ng nuclear reactors upang palitan ang diesel vessels na ginagamit nila ngayon. Babalikan natin kung bakit mahalaga ang distinction na ito at bakit ito malaking bagay para sa China. Sa ngayon, mahalagang malaman na noong nagkita sina Vice Admiral Noonan at Admiral Radakin, ito ang kanilang pinag-usapan. Nang maglaon, nadiskubre na ang Australia at United Kingdom ay nakipagkita rin sa mga leader ng militar ng US
noong nakaraang buwan upang pag-usapan ang posibilidad ng isang military pact na magpapalakas sa kakayahan ng hukbong dagat ng Australia. Pagkatapos sa G7 Summit noong June 2021 sa Cornwall, England, sina President Biden at noon ay Prime Ministers Boris Johnson ng Britain at Prime Minister Scott Morrison ng Australia ay nagkita upang talakayin pa ang alyansa. Sa huli, ang mga pagpupulong ay nagresulta sa isang aktwal na kasunduan. Napagkasunduan ng US at UK na tutulong sa Australia sa modernisasyon ng kanilang fleet ng submarines. Mahaba ang prosesong ito, ngunit pansamantala, pumayag ang US na ipahiram ang ilan sa kanilang mga nuclear-powered subs para sa pagsasanay at mga military exercises upang ihanda ang mga Australian sailors para sa kanilang mga hinaharap na vessels. Ang AUKUS agreement ay na-develop pa ng ilang beses na nagresulta sa pinakabagong update na ibinigay ng mga leader ng tatlong bansa noong Marso taong 2023. Ang unang mga pagpupulong ng AUKUS ay ginawa ng lihim ng walang kaalaman ng buong mundo, kahit na ang Australia ay mayroon ng nakaraang kasunduan sa ibang bansa para sa paggawa ng submarines. Marami pang aspeto sa kwentong ito, at ang pagtataksil na ginawa ng tatlong bansang ito ay magiging malinaw mamaya. Ngunit una, tingnan natin kung bakit ang pagkakaroon ng Australia ng mga nuclear-powered subs ay nagbigay ng alalahanin sa China. Ang kapangyarihan ng militar ng kanluran sa Indo-Pacific ay tataas. Sa kanyang pinakabagong talumpati kasama ang mga leader ng UK at Australia sa kanyang tabi, sinabi ni President Biden, "The United States has safeguarded stability in the Indo-Pacific for decades, to the enormous benefits of nations throughout the region, from ASEAN to Pacific Islanders to the People's Republic of China." Isa ito sa mga pangunahing alalahanin ng China. Ayaw na nila ang mga alyansang binuo ng US sa Asia, lalo na sa South Korea at Japan, at hindi nila nais na makita itong lumago pa. Kaya naman, ang Australia na mas lumalapit sa US at nagmo-modernize ng kanilang hukbong dagat na nagpapalakas ng kakayahan ng militar ng kanluran sa rehiyon ay isang seryosong sanhi ng pag-aalala. Matagal nang nagrereklamo ang China na ang pagpapalawak ng kanluran sa kanilang bahagi ng mundo ay hindi katanggap-tanggap at isang banta sa kanilang pambansang seguridad. Kung magkakaroon ng nuclear-powered submarines ang Australia, maaari itong magsagawa ng mas masusing intelligence gathering at reconnaissance missions. Ang China ang may pinakamalaking hukbong dagat sa mundo, pero hindi ibig sabihin nito na mas malakas sila. Marami sa kanilang mga barko ay luma, outdated at tumatakbo sa obsolete na teknolohiya. Ang mga nuclear-powered submarines na plano ng US at UK na ipagkaloob sa Australia ay magagawang magmaneuver at mag-perform ng mas mahusay kaysa sa halos lahat ng barkong pandagat ng China. Ang pagkakaroon ng mga torpedo at cruise missiles ng mga submarines na ito ay magbibigay ng malaking hamon sa mga puwersang Chinese sa isang armadong labanan. Sinabi ni President Biden, "Our leadership in the Pacific has been to the benefit of the entire world. We've kept sea lanes and skies open and navigable for all. We've upheld basic rules of the road." Ang mga bagong nuclear-powered submarines ay magpapahintulot sa Australia na mas maayos na mapangasiwaan ang kanilang bahagi ng mundo at maaaring magbigay ng mas malaking proteksyon sa mga trade vessels laban sa mga pirata at masasamang aktor. Ngunit ito rin ay magbibigay daan sa Australia na mas mahigpit na mabantayan ang mga barkong pangkalakalan at pangisda ng China. Ang China ay patuloy na nagwa-warning na ang pagpapalawak ng kanluran patungo sa kanilang mga hangganan ay hindi tatanggapin. Ang paglaganap ng mga ideolohiya ng kanluran at demokrasya ay nagbabanta sa authoritarian framework ng China. Ang pagkakaroon ng nuclear-powered submarines ng Australia at ang paglawig ng kanilang ugnayan sa United States ay hakbang patungo sa pagpigil sa pagkalat ng impluensya ng China. Sinabi rin ng Beijing na ang AUKUS Alliance ay lumikha ng isang Cold War mentality. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry, "The three countries have completely ignored the concerns of the international community and gone further down a wrong and dangerous road.
Maging si Chinese President Xi Jinping ay nagsabi na ang bagong AUKUS deal ay nagdudulot ng all-round containment, encirclement, and suppression against China. Ang mga vessels na ito ay hindi gagamitin upang atakihin ang mga barko o assets ng China nang walang provocation, pero tiyak na magkakaroon sila ng bahagi sa pagpapanatili ng China sa kanilang lugar. Kung magtatagumpay ang AUKUS Alliance, lalakas ang posisyon ng mga Western powers sa rehiyon. Pero sapat na ba ito para atakihin ng China ang Australia at magsimula ng World War III? Tanging oras lang ang makakapagsabi, pero mukhang malabo ito. Ang hindi malabo ay ang patuloy na pagkadismaya ng isang European country na nasaktan ng AUKUS deal, na parang kasing galit din ng China sa AUKUS. Posible bang magiging mas malapit ang France sa China dahil dito? Alamin natin para maintindihan kung bakit galit na galit ang France tungkol sa nuclear-powered sub-deal sa pagitan ng Australia, UK at US. Kailangan nating balikan ang 2009. Kailangan ng Royal Australian Navy na i-update ang kanilang submarine fleet na binubuo ng 6 na Collins-class vessels. Ang mga subs na ito ay ginawa noong 80s at diesel-powered. Ang Collins-class sub ay kayang umabot ng 10 knots, mga 12 miles per hour, sa ibabaw o periscope depth. 40 years ang nakalipas. Matindi na ang mga subs na ito. Pero sobrang dami na ng advancement sa naval tech mula noon. Kaya alam ng Australia na kailangan nilang mag-upgrade ng fleet para makontrol ang mga tubig sa paligid ng bansa. Ang future talaga ay nuclear-powered subs, pero tinanggal ng Australia ito sa options dahil hindi sila gumagamit ng nuclear power or may nuclear weapons, alinsunod sa International Nuclear Non-Proliferation Treaty, pero hindi ito nagpahinto sa AUKUS. Noong 2016, nagkasundo ang gobyerno ng Australia at France sa isang 31 billion euro deal para sa Naval Group, isang French company, para gumawa ng bagong klase ng sub na tinawag nilang Attack Class. Base ito sa French nuclear-powered Barracuda-class subs, pero traditional propulsion systems para compliant sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. May US Navy combat systems at torpedoes din ito na dinisenyo ng Lockheed Martin Australia. Kinakailangan din na bahagi ng bawat military vessel ay gagawin sa Australia para makalikha ng trabaho. Nadagdagan tuloy ang gastos ng pagbuo ng attack-class subs. Noong 2019, halos tapos na ang unang round ng designs at nagkasundo ang Australia at Naval Group na gumawa ng 12 submarines. Pero nagkaroon ng malaking delays at hindi inaasahang gastos. Umakyat na sa 56 billion euros ang gastos ng proyekto. Halos doble ng initial contract. Noong February 2021, itinuring na sobrang mahal ang initial plans at binigyan ng gobyerno ng Australia ang Naval Group ng 7 buwan para mag-revise ng plans. Matapos ang maraming tension at negotiations, biglang kinansela ng Australia ang deal sa France noong September 16, 2021. Nakagastos na sila ng 1.5 billion euros at malamang kailangan pang magbayad ng daan-daang milyong penalties. Ang kinansela na deal ay nagdulot ng shockwaves sa buong mundo. Sinabi ni Australian Prime Minister Morrison na kailangan nila ng nuclear submarines para sa proteksyon ng rehiyon at open trade routes. Kaya agad na inanunsyo ang AUKUS na nagdulot ng galit sa China at France. Ang paggawa ng Australia ng bagong diesel-powered subs kasama ang France ay hindi malaking issue sa China. Pero ang pagkuha ng nuclear-powered submarines mula sa US ay malaking dahilan ng kanilang pagkabahala. Ang speed, carrying capacity at stealthiness ng mga vessels na ito ay mahalaga para sa pagpapangalaga ng interes ng Australia at ng iba pang free world. Ang undersea capabilities ng AUKUS Pact ay nagdulot ng pag-aalala sa China. Habang nagagalit ang France sa pagkansela ng deal, hindi nila susuportahan ang China dahil sa AUKUS. Ang France ay parte pa rin ng NATO at EU. At ang pagkawala ng submarine contract ay hindi magbabago doon. Kahit na may betrayal mula sa mga pinakamalapit na kaalyado, mananatiling malapit ang France sa US, Australia at Britain. Ang mga bagong submarines na ididisenyo para palitan ang Collins-class vessels
ay malamang magiging katulad ng Virginia-class submarines na ginagamit ng US. Ayon sa kasunduan, ibabahagi ng US ang nuclear propulsion tech nila sa Australia. Ang mga bagong submarines ay malamang magkakaroon ng key features at specifications ng US submarines. Ang AUKUS ay hindi lang tungkol sa submarines, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng cyber capabilities, artificial intelligence at quantum technologies. Ang kasunduan ay magpapatibay sa military capabilities ng tatlong bansa laban sa mga banta, kabilang ang mula sa China. Sa huli, hindi magiging malapit ang France sa China dahil sa issue na ito at mananatili ang kanilang pagkakaalyado sa US, Australia at Britain.